Kabanata 15. Paano ka magugustuhan ng mga tao? Aminin na natin na gusto natin, na magustuhan tayo ng mga tao. Maaari mong marinig ang isang tao na nagsasabing, wala akong pakialam kung gusto ako ng mga tao o hindi. Pero sa tuwing may maririnig kang nagsasabi niyan, ipagpalagay na lang natin na hindi talaga siya, nagsasabi ng totoo. Sinabi ng psychologist na si William James, ang isa sa pinakamalalim na kahalagahan ng tao ay ang pagnanais na mabigyan ng kahalagahan. Ang pagnanais na magustuhan, igalang, maging isang hinahangaan na tao, ay pangunahing gusto natin. Isang botohan ang ginawa sa ilang high school students sa tanong na, ano ang pinakagusto mo? Sa napakaraming mayorya ay bumoto ang mga estudyante na gusto nilang maging sikat. Ang parehong pagnanais ay nasa mga matatandang tao rin. Sa katunayan, ito ay kaduda-duda na kung sino man ang nabubuhay pa sa pagnanais na pag-isipang mabuti, upang maging mataas na igalang, o magkaroon ng pagmamahal ng kanyang mga kasama. Upang maging master ng sining ng kasikatan. Magpakatotoo ka, kung pilitin mong maging popular, malamang hindi mo ito makakamit. Ngunit maging isa sa mga pambihirang personalidad na sinasabi ng mga tao, tiyak na mayroon siyang isang bagay, at makatitiyak kang nasa tamang daan para magkaroon ng mga taong katulad mo. Dapat kong bigyan ka ng babala, gayunpaman, sa kabila ng iyong mga natamo sa pagiging popular ay hindi ka kailanman magugustuhan ng lahat. May kakaibang asal sa likas na ugali ng tao kung saan may ilang tao na hindi may iwasang hindi ka magustuhan. May quatrain, na nakasulat sa dingding sa Oxford, nakasaad dito. Hindi kita mahal, Dr. Fell, ang dahilan, hindi ko alam, ngunit ito lamang ang lubos na alam ko, hindi kita mahal, Dr. Fell. Napaka-banayad ng talatang iyon. Hindi nagustuhan ng sumulat, si Dr. Fell. Hindi niya alam kung bakit pero ang alam niya lang ay hindi siya nito gusto. Ito ay malamang na isang hindi makatwirang pag-ayaw, dahil walang alinlangan na si Dr. Fell ay isang napakabuting tao. Marahil kung mas kilala siya ng sumulat nito ay magugustuhan siya, ngunit ang kawawang si Dr. Fell ay hindi naging sikat sa tao na sumulat ng mga linyang iyon. Maaaring ito ay dahil lamang sa isang kakulangan ng rapprochement, na nakakalito na mekanismo kung saan tayo ay gumagawa o hindi nag-click sa ibang mga tao. Kahit na ang Biblia ay kinikilala ang malungkot na katotohanan ito tungkol sa nature ng tao, dahil sinasabi nito. Roma Kapitulo 12 versikulo 18, kung maaari, hanggat nakasalalay sa iyo, mamuhay ng payapa sa lahat ng tao. Ang Biblia ay isang napakamakatotohanang aklat at alam nito ang mga tao, ang kanilang walang katapusang mga posibilidad gayon din ang kanilang mga di kasakdalan. Inirerekomenda ng Biblia sa mga tagasunod, na kung pumasok sila sa isang bayan at sa kabila ng kanilang pinakamahusay na pagsusumikap, ay hindi pa rin sila magkakasundo sa mga tao, dapat nilang itapon ang alikabok ng bayan mula sa kanilang mga paa. Lucas Kapitulo 9 versikulo 15, at ang sinumang hindi tumanggap sa inyo, kapag kayo'y umalis sa bayang iyon, ipagpag ninyo ang mismong alabok sa inyong mga paa bilang patotoo laban sa kanila. Ang lahat ng ito ay sa pamamagitan ng pagsasabi na ikaw ay magiging matalino, kung hindi mo hahayaang maapektuhan ka nito kung hindi mo matamo ang perpektong katanyagan sa lahat. Gayunpaman, may ilang mga formula at pamamaraan, na kung susundin ng tapat, ay maaaring maging isang tao na gusto ng ibang tao. Maaari kang magkaroon ng kasiyahan sa personal na mga relasyon kahit na ikaw ay itinuturing na mahirap pakisamahan, likas na mahiyain at tahimik, o kahit hindi mahilig sa pakikipag-social life. Maaari mong gawin ang iyong sarili na isang masayahin sa madaling paraan, normal, natural, at mabuting relasyon sa iba. Hindi ko kayo masyadong mahikayat na isaalang-alang ang kahalagahan ng paksang ito at bigyan ng oras at atensyon ang pagkabisado nito, dahil hindi ka magiging ganap na masaya o matagumpay hanggat hindi mo nagagawa. Ang pagkabigo sa kapasidad na ito ay makakaapekto sa iyo sa psikolohikal na paraan. Ang magustuhan ay mas malalim na kahalagahan kaysa sa kasiyahan na pang sarili lamang. Kung kinakailangan iyon sa iyong tagumpay sa buhay, mas mahalaga ang normal at masayang personal na relasyon. Ang pakiramdam ng hindi gusto o hindi kailangan,
ay isa sa pinakamapangwasak sa lahat ng reaksyon ng tao. Sa antas kung saan ikaw ay hinahangad o kailangan ng ibang tao, ikaw ay magiging isang ganap na malayang tao. Ang taong nag-iisa, ang nakahiwalay na personalidad, ang nagretiro na individual, ang mga taong ito ay dumaranas ng paghihirap na mahirap ipaliwanag. Sa pagtatanggol sa sarili sila ay nagretiro pa sa loob ng kanilang sarili. Ang kanilang hindi paglago, likas na introvert, ay ipinagkait ang normal na pag-unlad na nararanasan at mapagbigay sa sarili. Maliban kung ang personalidad ay inilabas sa kanyang sarili at maaaring maging mahalaga sa isang tao, maaari itong magkasakit at mamatay. Ang pakiramdam ng hindi gusto o hindi kailangan, ay nagdudulot ng pagkabigo, pagtanda, at mga sakit. Kung mayroon kang pakiramdam ng kawalan ng silbi, kung walang nangangailangan o may gusto sa iyo, talagang dapat kang gumawa ng isang bagay tungkol dito. Ito ay hindi lamang isang kalunos-lunos na paraan ng pamumuhay ngunit seryoso sa psikolohikal. Ang mga humaharap sa mga likas na problema ng tao ay patuloy na nakakaharap sa problemang ito at sa mga kapuspalad na resulta nito. Halimbawa, sa isang pananghalian ng Rotary Club sa isang partikular na lungsod, 2 doktor ang nasa lamesa ko, ang isa ay isang matandang lalaki na ilang taon nang nagretiro, ang isa ang pinakasikat na batang doktor sa bayan. Ang batang doktor, na mukhang balisa, ay pumasok na pagod at nagbuntong hininga. Kung sana huminto na sa pagriring ang telepono, reklamo niya. Hindi ako makakapag-focus dahil laging may tumatawag sa akin. Gusto ko sanang mailagay ang isang silencer sa telepono. Tahimik na nagsalita ang matandang doktor, alam ko ang nararamdaman mo Jim, sabi niya. Ganyan din ang nararamdaman ko noon, pero magpasalamat ka na tumutunog ang telepono. Dapat matuwa ka na gusto at kailangan ka ng mga tao, pagkatapos sinabi niya sa nakakaawang anyo, wala nang tumatawag sa akin. Gusto kong marinig muli ang pagtunog ng telepono. Walang may gusto sa akin at walang nangangailangan sa akin. Ako ay isang laos na. Lahat kami sa lamesa na kung minsan ay medyo pagod na, sa maraming gawain ay maraming iniisip habang nakikinig sa matandang doktor. Isang medyo may edad na babae ang nagreklamo sa akin na hindi maganda ang pakiramdam niya. Hindi siya natutuwa at hindi nasisiyahan. Patay na ang asawa ko, malalaki na ang mga bata, at wala nang lugar para sa akin. Mabait ang pakikitungo sa akin ng mga tao, pero walang pakialam. Lahat ay may kanya-kanyang interes at walang nangangailangan sa akin, walang may gusto sa akin, isang dahilan kung bakit hindi maganda ang pakiramdam ko. Tanong niya, sa katunayan, malamang na iyon ay isang mahalagang dahilan. Sa isang opisina ng negosyo, ang nagtatag ng kumpanya na lampas 70 pa lamang, ay naglalakad ng hindi mapakali at walang patutunguhan. Kinausap niya ako, habang nasa telepono ang kanyang anak, na kasalukuyang pinuno ng negosyo, na pinuntahan ko upang makita. Malungkot na sinabi ng nakatatandang lalaki, bakit hindi ka magsulat ng libro kung paano magretiro? Iyan ang kailangan kong malaman. Akala ko magiging kahangahangang isuko ang mga pasanin ng trabaho, patuloy niya, pero ngayon nalaman ko na walang interesado sa kahit anong sasabihin ko. Akala ko dati sikat akong tao, pero ngayon pag bumaba ako dito at umupo sa office, lahat ay naghi-hello, tapos nakakalimutan na nila ako. Parang mas mabuti pang hindi na lang ako dumating, wala namang may pakialam sa akin. Ang aking anak na lalaki ang nagmamanage ng negosyo, at maayos naman ang kanyang pagpapatakbo, ngunit, wika niya ng may lungkot, gusto ko sanang isipin na kahit kaunti, ay kailangan pa rin nila ako. Ang mga taong ito ay nagdurusa sa isa sa mga pinakakalunos-lunos at hindi masayang karanasan sa buhay. Ang kanilang pangunahing hangarin ay hinahanap at ang pagnanais na ito ay hindi natutugunan. Gusto nilang pahalagahan sila ng mga tao. Ang personalidad ay naghahangad ng pagpapahalaga. Ngunit hindi lamang sa pagre-retiro nagkakaroon ng ganitong sitwasyon. Isang batang babae na 21 taong gulang, ang nagsabi sa akin na hindi siya gusto mula pa ng ipanganak. May nagbigay sa kanya ng paniniwala na walang may gusto sa kanya noong bata pa. Ang seryosong ideyang ito ay tumatak sa kanyang subconscious mind,
na nagdulot sa kanya ng malalim na pakiramdam ng kahinaan at pagpapababa ng tingin sa sarili. Siya ay laging nag-iisa at malungkot, sa katunayan, hindi ganap na na-develop ang kanyang personalidad. Ang lunas para sa kanyang kalagayan ay upang baguhin ang kanyang buhay sa espiritual, lalo na ang kanyang pag-iisip, na proseso sa paglipas ng panahon, ay ginawa siyang isang taong lubos na nagugustuhan sa pamamagitan ng pagpapalaya sa kanyang personalidad sa kanyang sarili. Hindi mabilang na iba pang mga tao, hindi partikular na mga biktima ng malalim, walang malay na psikolohikal na mga salungatan, ay hindi kailanman nakabisado ang kakayahan ng pagiging popular. Nagsisikap sila ng husto. Lumalabas pa nga sila, kadalasan ay kumikilos sa paraang hindi nila talaga kinagigiliwan, ngunit ginagamit lamang nila dahil sa kanilang matinding pagnanais na magkaroon ng mga taong katulad nila. Kahit saan ngayon ay nakikita natin ang mga tao na gumagawa ng isang gawain, dahil sa kanilang labis na pagnanais para sa katanyagan sa mababaw na kahulugan, kung saan ang salita ay kadalasang ginagamit sa modernong lipunan. Ang katotohanan ay ang kasikatan ay maaaring makuha sa pamamagitan ng ilang simple, natural, normal, at madaling pinagkadalubhasaan na mga diskarte. Sanayin ang mga ito ng masigasig at maaari kang maging isang mahusay na magugustuhan ng mga tao. Una, maging isang komportableng tao, isang tao na maaaring makasama ng walang pakiramdam ng pagkapagod. Sa ilang mga tao sinasabing, hinding-hindi ka makakatabi sa kanya. Laging may hadlang na hindi mo malalampasan. Ang isang komportableng tao ay magaan at natural. Siya ay may kaaya-aya, mabait, magiliw na paraan tungkol sa kanya. Ang pagiging kasama niya ay hindi katulad ng pagsusuot ng lumang sombrero, o lumang pares ng sapatos, o isang lumang Amerikana. Ang isang matigas, hindi tumutugon na individual ay hindi kailanman nakipag-ugnayan sa grupo. Palagi na lang siyang naliligaw dito. Hindi mo alam kung paano siya makukuha o kung ano ang magiging reaksyon niya. Hindi ka lang easy like sa kanya. Pinag-uusapan ng ilang kabataan ang tungkol sa isang 17 taong gulang na batang lalaki na labis nilang nagustuhan. Sabi nila tungkol sa kanya, maganda siyang kasama. Magaling siyang kalaro. Madali siyang pakisamahan. Napakahalaga na linangin ang kalidad ng pagiging natural. Kadalasan ang ganitong uri ng tao ay may malaking puso. Ang mga maliliit na tao na labis na nag-aalala tungkol sa kung paano mo sila tretuhin, na naiinggit sa kanilang lugar o posisyon, na maingat na nanindigan sa kanilang mga sariling karapatan, ay matigas at madaling masaktan. Ang isang lalaking namumukod tanging halimbawa ng mga katotohanang ito ay si James A. Parley, dating Postmaster General ng United States. Nakilala ko si Mr. Parley sa unang pagkakataon ilang taon na ang nakararaan. Makalipas ang mga buwan ay nakilala ko siya sa isang malaking grupo ng mga tao at tinawag niya ako sa aking pangalan. Bilang tao, hindi ko iyon nakalimutan, at ito ang isang dahilan kung bakit palagi kong gusto si Mr. Parley. Isang kawili-wiling pangyayari ang naglalarawan ng sikreto ng lalaking ito na dalubhasa sa kung paano siya magustuhan ng mga tao. Magsasalita ako sa Philadelphia sa isang pananghalian, kasama ang may akda ng libro at si Mr. Parley at dalawa pang may akda. Hindi ko talaga nasaksihan ang eksenang ilalarawan ko, dahil huli na ako sa pagdating, ngunit nakita ng aking publisher, ang mga tagapagsalita sa pananghalian na ito ay magkasamang naglalakad sa koridor ng hotel, nang madaanan nila ang isang may kulay na kasambahay na nakatayo sa tabi ng isang cart na puno ng mga kumot, tuwalya, at iba pang kagamitan na ginagamit niya sa pagseserbisyo sa mga silid. Hindi niya pinapansin ang grupong ito ng mga tao habang tumabi sila para iwasan ang kanyang kariton. Lumapit si Mr. Parley sa kanya, inilahad ang kanyang kamay, at sinabing, "Hello, kamusta ka? Ako si Jim Parley. Ano ang pangalan mo? Masaya akong makita ka." Nilingon siya ng aking publisher nang dumaan ang grupo sa bulwagan. Napanganga ang bibig ng dalaga sa pagtataka at nabasag ang magandang ngiti sa mukha. Ito ay isang mahusay na halimbawa kung paano matagumpay ang isang hindi makatuwiran, komportable, papalabas na tao sa mga personal na relasyon.
Ang isang departamento ng psikolohiya sa unibersidad ay nagsagawa ng pagsusuri sa mga katangian ng personalidad kung saan ang mga tao ay nagustuhan o hindi nagustuhan. Isang daang katangian ang sinuri sa siyensya at iniulat na ang isa ay dapat magkaroon ng 46 na posibleng katangian upang magustuhan. Sa halip ay nakapanghihina ng loob na malaman, na kailangan mong magkaroon ng napakalaking bilang ng mga katangian upang maging tanyag. Ngunit itinuturo ng Kristyanismo na may isang pangunahing katangian na makakatulong para magustuhan ka ng mga tao. Ang katangiang iyon ay isang taos puso at tuwirang interes at pagmamahal sa mga tao. Marahil kung linangin mo ang pangunahing katangiang ito, natural na mabubuo ang iba pang mga katangian. Kung hindi ka komportableng uri ng tao, iminumungkahi ko na pag-aralan mo ang iyong personalidad na may layuning alisin ang mga may malay at walang malay na elemento ng tensyon na maaaring umiiral. Huwag ipagpalagay na ang dahilan kung bakit hindi ka nagustuhan ng ibang tao ay dahil sa isang bagay na mali sa kanila. Ipagpalagay na ang problema ay nasa iyong sarili at magpasya na hanapin at alisin ito. Mangangailangan ito ng maingat na katapatan at maaari rin itong kasangkot sa tulong ng mga eksperto sa personalidad. Ang tinatawag na magaspang, o nakakairitang bahagi ng iyong personalidad ay maaaring mga katangian na iyong nakuha sa paglipas ng mga taon. Marahil sila ay ipinagpalagay na nagtatanggol, o maaaring ito ay resulta ng mga pag-uugali na nabuo sa iyong mga kabataan. Anuman ang pinagmulan, maaari silang maalis sa pamamagitan ng siyentipikong pag-aaral sa iyong sarili, at sa pamamagitan ng iyong pagkilala sa pangangailangan para sa pagbabago na sinusundan ng proseso ng rehabilitasyon ng personalidad. Isang lalaki ang pumunta sa aming klinik sa simbahan upang humingi ng tulong sa problema ng mga personal na relasyon. Mga 35 taong gulang, siya ang tipo ng tao na tiyak na titingnan mo ng 2 beses, kung hindi man ay 3 beses. Siya ay napakahusay na proporsyon at kahanga-hanga. Sa mababaw na patungkol sa kanya ay nakakagulat na hindi siya magustuhan ng mga tao. Ngunit nagpatuloy siya sa pagbabalangkas ng isang hindi masaya at tuloy-tuloy na hanay ng mga pangyayari at mga pagkakataon, upang ilarawan ang kanyang malungkot na kabiguan sa relasyon. Ginagawa ko ang aking makakaya, paliwanag niya. Sinubukan kong isabuhay ang mga alituntunin na itinuro sa akin tungkol sa pakikasama sa mga tao, ngunit wala kahit saan sa pagsisikap. Ayaw lang sa akin ng mga tao at higit pa rito ay alam ko ito. Pagkatapos makipag-usap sa kanya ay hindi mahirap maunawaan ang problema. Sa kanyang paraan ng pagsasalita, mayroong matinding kritikal na pananaw na manipis na tinatakpan ngunit malinaw pa ring nakikita. Siya ay may hindi kaaya-ayang paraan na punto ng kanyang mga salita, na nagpapahiwatig ng isang uri ng kagalingan o pagsaway para sa lahat, na parang pakiramdam niya ay medyo nakahihigit siya, at namumuhi sa ibang tao. Sa katunayan mayroong napansin sa kanya na isang saloobin ng higit na kahusayan. Siya ay napakahigpit, na walang flexibility na personalidad. Wala bang paraan para baguhin ang sarili ko para magustuhan ako ng mga tao? Tanong niya, wala bang paraan para maiwasan ko ang hindi sinasadyang pagkairita sa mga tao? Ang binata ay tiyak na makasarili at egotistic. Ang taong talagang gusto niya ay ang kanyang sarili. Bawat pahayag, bawat saloobin ay walang kamalay-malay na nasusukat sa mga tuntunin ng kung paano ito tumugon sa kanyang sarili. Kinailangan naming turuan siyang magmahal ng ibang tao at kalimutan ang sarili, na siyempre isang ganap na pagbaliktad ng kanyang pag-unlad. Ito ay mahalaga, gayunpaman, sa solusyon ng kanyang problema. Nalaman ko na ang binatang ito ay magagalitin sa mga tao at pinili niya ang mga ito sa kanyang sariling isip, kahit wala namang malalim na dahilan. Sa loob-loob niya ay sinusubukan niyang gawin ang lahat upang umangkop sa kanyang sarili. Walang kamalay-malay na napagtanto ito ng mga tao, kahit na marahil ay hindi nila tinukoy ang problema. Ang mga hadlang ay binuo sa kanilang mga isipan patungo sa kanya. Dahil siya ay hindi kaaya-aya sa mga tao sa kanyang mga iniisip, siya ay hindi gaanong mainit sa kanyang mga personal na saloobin. Siya ay sapat na magalang at pinamamahalaang hindi maging bastos at hindi kasiya siya, ngunit ang mga tao ay hindi sinasadya na nakaramdam ng lamig sa kanya,
kaya binigyan siya ng hindi pagtanggap ng mga tao. Ang dahilan kung bakit ginagawa niya iyon ay dahil sa kanyang isipan, iniisip niya ang pagtabuhi sa mga ito. Mataas ang tingin niya sa kanyang sarili, at upang itaas ang kanyang pagpapahalaga sa sarili, ayaw niya sa iba. Siya ay nagdurusa mula sa sobrang pagmamataas sa sarili. Siya ay natataranta at naguguluhan nang sabihin namin ang kanyang paghihirap. Ngunit siya ay taos-puso at sinadya ang negosyo. Sinanay niya ang mga iminungkahing pamamaraan para sa pagpapaunlad ng pagmamahal sa iba sa halip na pagmamataas sa sarili. Nangangailangan ito ng ilang pangunahing pagbabago para magawa ito, ngunit nagtagumpay siya sa paggawa nito. Ang isang paraan na iminungkahi ay sa gabi, bago siya matulog ay gumawa ng isang listahan ng mga taong nakilala niya sa buong araw. Halimbawa, ang driver ng bus o ang newsboy. Dapat niyang isipin sa isip ang bawat tao na ang pangalan ay makikita sa listahan, at habang iniharap niya ang bawat mukha sa kanya ay dapat niyang pag-isipan ng mabuti ang taong iyon. Pagkatapos ay dapat niyang ipagdasal ang bawat isa. Siya ay dapat manalangin sa paligid ng kanyang maliit na mundo. Ang bawat isa sa atin ay may sariling mundo, mga taong kasama natin sa negosyo o nauugnay sa isang paraan o iba pa. Halimbawa, ang unang tao sa labas ng pamilya na nakita ng binatang ito sa umaga, ay ang lalaki sa elevator sa kanyang apartment house. Hindi niya nakaugalian na magsalita ng kahit ano sa kanya na hindi basta-basta at bumati ng magandang umaga. Ngayon ay naglaan siya ng oras upang makipag-usap sa lalaki sa elevator. Tinanong niya ito tungkol sa kanyang pamilya at tungkol sa kanyang mga interes. Nalaman niya na ang elevator operator ay may kawili-wiling pananaw, at ilang mga karanasan na medyo kaakit-akit. Nagsimula siyang makakita ng mga bagong halaga sa isang tao na para sa kanya dati ay isang mekanikal na robot, na nagpatakbo ng elevator pataas at pababa sa palapag. Nagsimula talaga niyang magustuhan ang elevator operator, ang lalaki sa elevator, na nakabuo ng isang medyo tumpak na opinyon ng binata, ay nagsimulang baguhin ang kanyang mga pananaw. Nagtatag sila ng isang matalik na relasyon. Kaya ang proseso ay nagpunta sa bawat tao. Isang araw sinabi sa akin ng binata, natuklasan ko na ang mundo ay puno ng mga kawili-wiling tao at hindi ko ito napagtanto noon. Nang gawin niya ang obserbasyon na iyon ay pinatunayan niya na nawawala siya sa kanyang sarili, at nang gawin niya iyon, gaya ng matalinong sinasabi sa atin ng Biblia, natagpuan niya ang kanyang sarili. Sa pagkawala ng kanyang sarili natagpuan niya ang kanyang sarili at maraming mga bagong kaibigan, bukod pa dito ay natutong magustuhan siya ng mga tao. Ang pag-aaral na manalangin para sa mga tao ay mahalaga sa kanyang rehabilitasyon, dahil kapag nananalangin ka para sa sinuman ay malamang na baguhin mo ang iyong personal na saloobin sa kanya. Inangat mo ang relasyon sa mas mataas na antas. Ang pinakamahusay sa ibang tao ay nagsisimulang dumadaloy patungo sa iyo, habang ang iyo naman ay dumadaloy patungo sa kanya. Sa pagpupulong ng pinakamahusay sa bawat isa ay naitatag ang mas mataas na pagkakaisa ng pagkakaunawaan. Sa totoo lang, ang pagkuha ng mga tao na magustuhan ka, ay isa lamang sa kabilang panig ng pagkagusto sa kanila. Isa sa mga pinakasikat na lalaki na nanirahan sa Estados Unidos sa buong buhay ng karamihan sa atin, ay ang yumaong si Will Rogers. Isa sa mga pinakakatangiang pahayag na ginawa niya ay, hindi ko nakilala ang isang lalaking hindi ko gusto. Maaaring ito ay isang bahagyang pagmamalabis, ngunit sigurado ako na hindi ito itinuring ni Will Rogers. Iyan ang naramdaman niya sa mga tao, at bilang resulta, ang mga tao ay nagbukas sa kanya tulad ng mga bulaklak sa araw. Minsan ang mahinang pagtutol ay inaalay na mahirap magkagusto sa ilang tao. Totoo na ang ilang mga tao ay likas na mas kaibig-ibig kaysa sa iba, gayunpaman ang isang seryosong pagtatangka na makilala ang sinumang individual, ay magpapakita ng mga katangian sa loob niya na kahanga-hanga, at kaibig-ibig. Ang isang lalaki ay nagkaroon ng problema na mapagtagumpayan ng mga damdamin ng pagkairita sa mga taong kasama niya. Para sa ilang mga tao, siya ay hindi nila gusto. Lubhang inis ang mga ito sa kanya, ngunit natalo niya ang mga damdaming ito sa pamamagitan lamang ng paggawa ng kumpletong listahan, ng lahat ng posibleng humanga sa bawat tao na nanginis sa kanya.
Araw-araw ay sinubukan niyang idagdag sa listahang ito. Nagulat siya nang matuklasan na ang mga taong inaakala niyang hindi niya gusto, ay napatunayang may maraming magagandang katangian. Sa katunayan, hindi niya maintindihan kung bakit niya hindi nagustuhan ang mga ito pagkatapos niya magkaroon ng kamalayan sa kanilang mga kaakit-akit na katangian. Siyempre, habang ginagawa niya ang mga pagtuklas na ito tungkol sa kanila, sila naman ay nakakahanap ng mga bago at kaibig-ibig na katangian sa kanya. Kung ikaw ay dumaan sa buhay hanggang sa puntong ito nang hindi nagtatatag ng kasiyahan sa relasyon ng tao, huwag mong ipagpalagay na hindi ka maaaring magbago, ngunit ito ay kinakailangan na gumawa ng mga tiyak na hakbang patungo sa paglutas ng problema. Maaari kang magbago at maging isang tanyag na tao, lubos na nagugustuhan at iginagalang, kung handa kang gumawa ng pagsisikap. Maaari ko bang ipaalala sa iyo habang pinapaalalahanan ko ang aking sarili, na ang isa sa mga pinakadakilang trahedya ng karaniwang tao ay ang ugali na guguli ng ating buong buhay sa pagperpekto sa ating mga pagkakamali. Nagkakaroon tayo ng kasalanan at inaalagaan natin ito at nililinang, at hinding-hindi ito binabago. Tulad ng isang karayom na nasabit sa uka ng isang may sira na record sa isang gramophone, paulit-ulit nitong tinutugtog ang parehong lumang tono. Dapat mong iangat ang karayom mula sa uka, pagkatapos ay mabubuo ang kaharmonikahan at hindi na ang di pagkakaugnay. Huwag gugulin ang higit pa sa iyong buhay sa pagperpekto ng mga pagkakamali sa relasyon ng tao. Gumugol sa natitirang bahagi ng iyong buhay sa pagperpekto ng iyong mga dakilang kapasidad para sa pagiging palakaibigan, dahil ang mga personal na relasyon ay napakahalaga sa matagumpay na pamumuhay. Ang isa pang mahalagang kadahilanan sa pagkuha ng mga tao na magustuhan ka ay ang pagsasanay sa pagbuo ng ego ng ibang tao. Ang ego, bilang pinakabuod ng ating personalidad, ay itinuturing nating sagrado. Sa bawat tao mayroong isang normal na pagnanais para sa isang pakiramdam ng kahalagahan sa sarili. Kung babawasan ko ang iyong ego at sa gayon ang iyong pagpapahalaga sa sarili, kahit na maaari mong pagtawanan ito, masasaktan ka ng husto. Sa katunayan, ako ay nagpakita ng kawalang galang sa iyo, at habang ikaw ay maaaring magpakita ng pag-ibig sa akin, gayunpaman, maliban kung ikaw ay mahusay na umunlad sa espiritual, hindi mo ako magugustuhan ng husto. Sa kabilang banda, kung itataas ko ang iyong paggalang sa sarili at mag-aambag sa iyong pakiramdam ng personal na kahalagahan, nagpapakita ako ng mataas na pagpapahalaga sa iyong ego. Nakatulong ako sa iyo na maging pinakamahusay sa iyong sarili at sa makatuwid ay pinahahalagahan mo ang nagawa ko. Magpapasalamat ka sa akin, magugustuhan mo ako dahil dito. Ang pagbabawas ng ego ng ibang tao ay maaaring bahagyang ginawa, ngunit hinding-hindi masusuri ng isa kung gaano kalalim ang pagbaba ng halaga, kahit na sa isang pangungusap o isang saloobin na hindi sinadya upang maging masama. Narito ang paraan kung paano pababain ang ego. Sa susunod na ikaw ay nasa isang grupo at may magsabi ng biro at lahat ay tumawa ng may pagpapahalaga at kasiyahan, maliban sa iyong sarili, kapag ang pagtawa ay mahina at sinabi ng may paggalang, kung gayon, iyon ay isang magandang biro, at okay lang. Nakita ko ito sa isang magazine noong nakaraang buwan. Siyempre, ipaparamdam mo sa iyo na napakahalaga na ipaalam sa iba ang iyong superior na kaalaman, ngunit ano ang mararamdaman ng lalaking nagsabi ng biro? Ninakawan mo siya ng kasiyahan sa pagkakaroon ng magandang kwento, ipinagtulakan mo siya sa kanyang maikling sandali sa limelight, at inagaw mo ang atensyon para sa iyong sarili. Sa katunayan ay inalis mo ang hangin sa kanyang mga layag at iniwan siyang lubog. Nasiyahan siya sa kanyang panandaliang maliit na katanyagan, ngunit inalis mo ito sa kanya. Walang sino man sa grupong iyon ang magugustuhan ng ginawa mo, gusto mo man o hindi ang biro, hayaan mong tangkilikin ito ng nagkukwento at ng iba pa. Tandaan na maaaring siya ay medyo nahihiya. Buti na lang nakatanggap siya ng tugon. Huwag ibaba ang isang tao, itaas mo sila at mamahalin kanila para dito. Habang isinusulat ang kabanatang ito, nasiyahan ako sa pagbisita sa isang matanda at mahal na kaibigan, si Dr. John W. Hoffman, isang beses na presidente ng Ohio Wesleyan University. Habang nakaupo ako kasama niya sa Pasadena,
napagtanto kong muli kung gaano kahalaga sa akin ang dakilang personalidad na ito. Maraming taon na ang nakalilipas, noong gabi bago ang aking pagtatapos sa kolehiyo, nagkaroon kami ng piging sa aming fraternity house kung saan siya ay naruroon at nakipag-usap. Pagkatapos kumain ay hiniling niya sa akin na maglakad kasama niya sa bahay ng presidente. Ito ay isang magandang gabi na naliliwanagan ng buwan noong Hunyo. Hanggang sa pag-akyat ng burol ay kinausap niya ako, tungkol sa buhay at mga pagkakataon nito at sinabi sa akin, kung anong kagalakan ang naghihintay sa akin sa pagpasok ko sa labas ng mundo. Habang nakatayo kami sa harap ng kanyang bahay ay ipinatong niya ang kanyang kamay sa aking balikat at sinabing, Norman, noon pa man ay gusto na kita. Naniniwala ako sa iyo. Malaki ang iyong mga posibilidad. Ipinagmamalaki kita, mayroon kang kakayahan. Siyempre inaasahan din niya ako, pero mas mabuti na iyon kaysa sa magpababa ng halaga sa isang tao. Ito ay Hunyo, at ang gabi bago ang graduation at pananibik ay nasa aking puso. Ang aking mga damdamin ay medyo malapit sa ibabaw, at ako ay nagpaalam sa kanya ng magandang gabi sa pamamagitan ng ambon ng luha na sinubukan kong itago. Maraming taon na ang nakalipas mula noon, ngunit hindi ko nakalimutan ang sinabi niya o kung paano niya sinabi iyon noong Hunyo ng gabing iyon. Minahal ko siya sa buong taon. Natuklasan ko na gumawa siya ng katulad na mga pahayag sa maraming iba pang mga lalaki at babae, at mahal din nila siya dahil iginagalang niya ang kanilang mga personalidad at patuloy silang pinatatatag. Sa paglipas ng mga taon ay sumusulat siya sa akin at sa iba na binabati kami sa ilang maliit na bagay na nagawa namin, at ang isang salita ng pagsang-ayon mula sa kanya ay napakahalaga. Hindi nakapagtataka na ang pinarangalan na gabay na ito ng kabataan ay may pagmamahal at debosyon ng libu-libong tao na naantig ang buhay niya. Ang sinuman na tinutulungan mong umunlad at maging mas mabuti, mas malakas, at mas mahusay na tao ay magbibigay sa iyo ng kanyang hindi mabilang na debosyon. Bumuo ng maraming tao hanggat maaari. Gawin ito ng hindi makasarili. Gawin mo ito dahil gusto mo sila at dahil nakikita mo ang mga posibilidad sa kanila. Gawin mo ito at hindi ka magkukulang sa mga kaibigan. Lagi kang pag-iisipan ng mabuti. Buuin ang mga tao at mahalin sila ng totoo. Gawan mo sila ng mabuti at ang kanilang pagpapahalaga at pagmamahal ay babalik sa iyo. Ang mga pangunahing prinsipyo ng pagkuha ng mga tao na magustuhan ka ay hindi nangangailangan ng matagal at mahirap na gawin, dahil ang mga ito ay napakasimple at madaling ilarawan ang kanilang sariling katotohanan. Gayunpaman, naglilista ako ng 10 praktikal na tuntunin para makuha ang pagpapahalaga ng iba. Ang katumpakan ng mga prinsipyong ito ay naipakita ng hindi mabilang na beses. Sanayin ang mga ito hanggang sa maging eksperto ka sa kanila at magugustuhan ka ng mga tao. 1. Matutong tandaan ang mga pangalan. Ang kawalan ng kakayahan sa puntong ito ay maaaring magpahiwatig na ang iyong interes ay hindi sapat na mahalaga. Napakahalaga ng pangalan ng isang tao. 2. Maging komportableng tao para walang hirap na makasama ka, maging isang lumang sapatos, lumang sombrero na uri ng individual. Maging homie. 3. Matuto sa kalidad ng nakaka-relax at madaling pakikasama, upang hindi ka mabahala sa mga bagay. 4. Huwag maging mayabang. Iwasan ang pagbibigay ng saloobin na alam mo ang lahat. Maging natural at karaniwang mapagpakumbaba. 5. Linangin ang kalidad ng pagiging kawili-wili upang ang mga tao ay magnanais na makasama ka, at makakuha ng isang bagay na nagbibigay sigla sa kanilang pakikasama sa iyo. 6. Mag-aral para maalis ang mga magaspang na elemento sa iyong pagkatao, maging ang mga bagay na maaaring wala kang malay. 7. Sikapin ang buong puso na pagalingin, sa tapat na saligan ng Kristyanismo, ang bawat hindi pagkakaintindihan na iyong naranasan o kasalukuyang nararanasan. Alisin ang iyong mga hinanakit. 8. Pag-aralan ang pagkakaroon ng simpatsya sa mga tao hanggang sa tunay na makuha ito. Tandaan ang sinabi ni Will Rogers, hindi ko pa nakikilala ang isang tao na hindi ko gusto. Subukan maging ganoon. 9. Huwag palampasin ang pagkakataong magsabi ng isang salita ng pagbati sa tagumpay ng sinuman, o magpahayag ng pakikiramay sa kalungkutan o pagkabigo. 10.
Kumuha ng malalim na espiritual na karanasan, upang mayroon kang maibibigay sa mga tao na tutulong sa kanila, na maging mas malakas at matugunan ang buhay ng mas epektibo. Bigyan ng kalakasan ang mga tao at sila ay magbibigay ng pagmamahal sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan nyo, maaari po lamang na pindutin ang like, at subscribe button, at ang notification bell, upang lagi kayong updated